Dahil pare-pareho tayo mahilig magnegosyo o business-minded, Bizmates na tayo. Pero outfit check muna mga Bizmate. Para sa mga fashionista at mahilig pumorma na para bang fashion designer yan siya. Alam niyo bang carry na raw magkaroon ng sariling clothing business with just 8,000 pesos? Legit, hindi naman daw kailangan magipit sa negosyong damit. Kung mahilig mag-OOTD at fantasy na magkaroon ng sariling clothing brand, ang Bizmates nating mag-asawang Bryla at Arlene na raw ang bahala dyan. Ang negosyo kasi nila, garment manufacturing o tagagawa ng damit ng mga clothing brand. Mababa po yung minimum namin. 30 pesos lang po siya per color po. Kung gusto nyo ng may print, pwede din po. Yeah. Then, kapag gusto nyo ng client ng sariling design, o kaya mga label, etiketa, up to packaging hanggang sa ibebenta na lang nila. Parang package natin, which is 30 pieces with print, with label. Nagre-range po siya ng 8,000 to 9,000 po, ma'am. Yun po yung makapag-start po ng sarili mong business, ma'am. Sa mahigit 6 na taon nila sa industriya, daan-daang brands na raw ang nagawa nila ng damit. Kaya marami-raming damit ang kailangan nilang gawin kada araw. 300 plus po siguro na. Nationwide po yung mga sinusupply namin ng mga clothing brand. Sa isang araw po nag-output po kami siguro nasa mga 200 to 300 shirt. Isa sa mga kliyente nila si Maki na nangarap lang noon na magkaroon ng sariling clothing brand. As a teenager po before, parang mahilig din kasi akong pumorma, mahilig din ako sa damit, yung mga streetwear style. So before, bumibili din ako yung mga mas kilalang or mas matatagal na brand. And then, na-realize ko why not parang gawa kaya ako ng sarili kong brand. And iba yung fulfillment kapag suot mo, tas alam mo, ikaw yung gumawa, ikaw yung nag-design. Mula nang madiskubre ang manufacturing business ni Bryla at Arlene, sa kanila na nagpapagawa ng damit si Maki. In terms of sa quality, yeah, maganda po talaga kasi kaya nilang mag-customize base dun sa kung anong size fitting yung gusto namin. And yung gawa nila is mabilis. So, mabilis yung turnaround time. Sa mga clothing brand kasi importante yun. Kapag na-finalize na ang gustong design, kulay at sizing ng kliyente, magsisimula na silang buuin ang damit. Kung gusto namang may print, pwedeng silk screen printing kung saan gumagamit ng screen at pintura para mailipat ang design sa tela. At sublimation printing kung saan ipiniprint muna ang design sa espesyal na papel saka inililipat sa tela gamit ang heat press. Kung ayaw namang magpasadya, nag-aalok din sila ng rebranding ng mga produkto nila. Mayroon silang iba't ibang style ng shirt, hoodies, pants at shorts. At hindi lang wholesale o bultuhan, dahil pwede rin bumili ng tingi o retail. Nag-i-start po kami sa 150. Meron tayong mga pang-kids to 1,000 po sa mga hoodies. Bago nagkaroon ng sariling manufacturing business, dati rin silang nagpapagawa ng damit sa iba. Meron po kaming clothing brand dati. Tapos, hindi po namin makakuha yung quality na gusto namin. Kaya po, nag-come up na po kami sa idea na magtayo po ng Why not sarili namin. magtayo ng sarili? Opo. Magtayo na po kami ng sarili namin tahian. Then eventually po, nagkaroon na rin po kami ng printing para po makater namin lahat ng brand. Para masimula ng sariling pagawaan ng damit, naglabas daw sila ng paon ng 50,000 pesos. Time kasi na yun, nag-work pa kami. Apo. Then, ang pagdesisyonan namin na malis na ako sa company namin. Then, yung nakuha ko po na back pay doon, ayun po yung pinang-support na. Doon sa panimula namin. Hindi raw naging madali lalo na't kasagsagan ng pandemya noong sinimulan nila ang manufacturing business. Nung time po na yun, ma'am, medyo mahirap kasi yun nga, limited po kasi yung supply. Then, hindi po masyadong marami nagtitinda ng mga tela na time na yun. Then, nagta-trial and error pa po kasi kami. Baga, tinatry po na namin kung okay. Halos kalahating taon din daw ang tinagal ng paghahanap nila sa tamang materyales. Umabot din daw sa 100,000 ang nalugi dahil sa kabibili ng tela. Ang laki din po ng nalugi namin yan sa quality ng shirt. Yung time po kasi na yun, yung mga tela namin na binibili, minsan wala silang sample na binibigay. Ngayon, parang puro bulk order po yung binibigay nila. Ngayon, pagdating po sa amin ng time na yun, manipis po, gano'n. Baga, hindi po kakulay nung ravings yung
damit. Ngayon po, ang dating po sa client, parang Pangit na cheap kaya. yung style Nare-reject po. na po agad. Nare-reject na po. Ngayon time na yun po, nag-loan po kami kasi medyo kinulang po kami sa budget dahil bili kami ng tela para sa trial and error namin. Pero kahit lugi na kaagad sa pagsisimula pa lang, hindi raw nila agad sinukuan ang negosyo. Kaya ngayon, paldo naman. Yung kinikita po namin kapag peak season naman po is roughly 6 digit po ang inaabot. Kasi po, lalo po pag December, kasi po ginagamit po nila ng pang-gift. Nakalipat po kami ng mas malaking facility, malaking production area. Then po, nakapagpundar din kami ng office, ng sasakyan namin na personal, and for delivery. Then sa ano naman po ma'am, mas marami po kami natulungan ng mga tao na pagbigay po kami ng trabaho sa mga tao na kailangan po ma'am. Mula sa 4, mayroon na sila ngayong mahigit 30 empleyado. Isa sa mga nauna rito ang mananahing si Eloisa. Simula po nag-umpisa po itong siya po, nandito na po ako. Dahil po may panggatas po ng anak ko, pang diaper po. Kaya malaki pong bagay po ito. Papasalamat po ako sa kanila kasi po, binigyan po nila ako ng trabaho. Malaking tulong din daw sa pagpapakilala ng kanilang negosyo ang social media. Before din po kasi, hindi po kami nag-ads kasi medyo pricey nga po siya, ganyan. Nag-share lang po kami sa group. Ngayon po, nilaanan po talaga namin na makapag-start kami na ma-learn yung ads. Malaking porsyento raw ng kanilang benta ay dahil nakita ang ads nila sa social media. And lumaki na po ng ganda dahil po sa ads. Baga kahit hindi po namin sobrang everyday posting, yung ads pa rin namin ang gumagawa ng paraan paano ma-reach yung mga tao na gustong magsimula, gustong bumili. Ang weekly po namin na budget is mga nasa 10,000. Huwag kayong matatakot na mag-start ng business. Kailangan buo lang po loob natin kung ano po yung gusto natin gawin, kung saan tayo masaya, kung anong passion natin. Kasi doon po yung dadalhin tayo ng buhay natin na maayos po eh. Baga, kung ano po yung skills natin, gamitin po natin, i-apply po natin para kung sa ikagaganda po ng buhay natin. Hindi lang sa bihis at forma nakasalalay ang ikagaganda ng negosyo, kundi sa negosyanteng marunong magdala nito.